We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Lalaki, patay dahil umano sa kinaing pufferfish o butete sa Ballesteros, Cagayan. Headquarters ng grupo na pinamumunuan ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag, sinalakay ng NBI Cordillera. Binatilyo sa Mangaldan, Pangasinan, nalunod matapos mapulikat habang lumalangoy sa Angalacan River. At Jillian Ward at iba pang Kapuso stars pinagkaguluhan sa selebrasyon ng Pistay Dayat sa Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon Kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Nasawi ang 17 anyos na binatilyo sa Mangaldan, Pangasinan matapos na malunod sa Angalacan River. Narito ang report. May nalunod sa may Angalacan River right now. Ito ang aktual na video ng search and retrieval operation sa hinihinalang biktima ng pagkalunod sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan, Huwebes ng hapon. Pagkalipas ng ilang minuto, tuluyang nakuha ng mga rescuer ang katawan ng 17 anyos na si Allen Matthew Morales, residente ng Barangay Salaan. Sinubukan pang ECPR ang biktima pero huli na. Ayon naman sa mga kasamahan nitong naligo sa ilog, pinulikat si Allen kaya hindi siya nakalangoy. Hindi rin daw siya nagpaalam na magpupunta sa Angalacan River ayon sa kanyang lola. Ay, mo pa alam, sana hindi ko papayagan. Kasi alam ko naman yung Angalacan na yan, nangunguha ng ano yan eh, bata. May bantay yan eh. May nakalagay na nga doon na babala. Sa investigasyon ng pulisya, napunta sa malalim na parte ng ilog ang biktima. Nagtangka raw kasi itong languyin ang magkabilang bahagi ng Angalacan River. Taligo yung mga kabataan eh, nag-cramps daw yung paa. Pero yun naman, na-revive naman na nakuha din pero medyo din na umabot sa ospital. Hindi naman daw nagkulang sa paglalagay ng signage ang otoridad bilang babala na ipinagbabawal ang paliligo sa malalim na parte ng ilog. Dahil naman sa nangyari, mas hinigpitan ng otoridad ang pagbabantay sa Angalacan River. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Patay naman ang isang lalaki dahil daw sa kinaing pufferfish o butete sa Ballesteros, Cagayan. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Bagamat nakalabas na ng paggamutan, nanghihina pa rin ang 51 anyos na si Virgilio Rabago, taga Barangay Centro East, Ballesteros, Cagayan, matapos makakain ng pufferfish o butete. Nakaligtas man, nasawi naman ang kanyang kaibigan na si Harold Tabios, 44 anyos na taga Barangay Santa Cruz. Maulaw na ma'am, mga awa. Bago nagtisak sa akin ma'am. Hindi na makapag na. Matan ma'am, mabaling ko na muna magsunay di. Nakatulog pa po siya ma'am, mga 11:30 po ata siya nagising kasi umihi siya. Tapos minuto po, kinalapit niya ako kasi sabi niya, madiato yun ko na. Tapos pagtayo niya ma'am, kasla nangihina yung paa niya. Ang butete, ibinigay umano ng kakilala ni Virgilio na kanilang pinulutan kasama si Harold. Sa death certificate ni Harold, cerebral bleed ang cause of death. Nalaman lang din daw ng kaanak na kumain ng butete si Harold sa kwento ni Virgilio. Ayon sa BFAR, maaari umunong magresulta ng cerebral bleed ang tetrodotoxin o lason na nasa lamang loob ng butete. Inaatake nito ang nervous system na maaaring magresulta ng lung o heart failure.
Sinasabi sa mga pag-aaral na yung isang puffer fish daw, kailangan kayang-kayang patumbahin yung 30 tao na kumain ng puffer fish na pudete. Ba't nga makalasan ma'am, pero sida kami kasi dati ma'am, so nga inalak. Ipinagbabawal ang panguhuli ng nakalalasong butete. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Pasado alas 3 naman ng hapon nang sumiklab ang sunog sa bahagi ng Herrero Perez Street sa Dagupan City. Sa cellphone video, kita ang makapal na usok na nanggagaling sa establishmento malapit sa isang eskwelahan at electronic store. Nagdulot din ito ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa lugar kaya nakaantabay din ang mga traffic enforcer. Patuloy ang pag-apula ng mga bombero sa sunog at inaalam pa ang sanhi nito. Samantala, sinalakay ng NBI Cordillera ang headquarters ng Igorot Warriors International na pinamumunuan ng dating Bucor Chief General Gerald Bantag. May detalye si CJ Turida. Maagang nagplano ang NBI Cordillera para sa paghahain ng warrant of arrest kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pasado alas 6 ng umaga kahapon, nagtungo ang mga otoridad sa headquarters ng IWI o Igorot Warriors International Incorporated sa Mines View Park sa Baguio City. Pinapasok naman ang mga operatiba at hinalughog ang 2 palapag ng opisina pero wala roon si Bantag. Maliban sa mga gamit katulad ng malaking larawan ni Bantag, upuan ng founder ng IWI Party List at pinaghihinala ang 2 t-shirt nito na nakahanger sa loob ng kwarto. Ayon sa NBI, may impormasyon silang kada weekend nagpupunta si General Bantag sa headquarters ng IWI Party List kaya minabuti nilang sorpresahin ito ng mga alanganing oras. Pero ayon sa caretaker na naabutan sa lugar, minsan lang daw niya nakita si General Bantag na nagpunta sa opisina bago pa lumabas ang kanyang warrant. Pinatotohanan naman ito ni Mines View Barangay Chairman Antero Buswilan Jr. na sinabing mula noong 1 taon ay hindi na ito bumalik sa opisina ang dating Bucor Chief na nangungupahan lamang sa gusaling iyon at hindi na rin daw nila makontak hanggang ngayon. Dati-rati kasi namamasyal siya dito kasi parang second home naman niya itong Mines View. Kasi yung kapatid ng tatay niya ay taga rito pero wala na patay niya. Kaya pumupunta siya dito pero nung wala na. Nung may kaso na hindi ko na nakita kahit minsan. Palalawigin pa raw ng NBI ang kanilang paghahanap sa General. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, reklamo naman ng ilang residente ang mabahong amoy na nagmumula sa isang creek sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Ilang metro lamang ang layo ng mga kabahayan sa creek na ito sa Sitio Balani, Barangay Ambunaw, Calasiao, Pangasinan. Kaya amoy na amoy ng mga residente tuwing umaalingasaw ang creek. Bukod sa tinubuan na ng kangkong ang creek at nangingitim ang tubig, nagkalat din ang mga basura sa lugar na siyang nagdudulot ng mabahong amoy. Ayon, ang banget, no. Diyan, sisingaw lalo niya, lalo no unuran la, mas lalo ang banget. As in, ang sakit sa ulong. Naamay singa no unuran. Nun sama lang unuran, bangot na maong suulo, umpaway kami abong ni. Sa creek din daw napupunta ang waterways ng ilang establishmento sa lugar. Kapag mababaw ang antas ng tubig sa creek, nagiging stagnant ito. Yes, meron po yung isang araw, sobrang baho talaga, as in umaamoy paggabi. Kaya minsan mga tao hindi nakakatulog dahil sa sobrang amoy. Ayon sa Barangay Council ng Ambunaw, regular ang ginagawang paglilinis sa creek pero sadyang may mga dayo raw na ginagawang basurahan ang creek. Nagbabala ang Barangay Council na pagmumultahin ang sinumang individual na maaktuhang nagtatapon ng basura sa lugar. Aliwan residente dyan ang Ambunaw, irami mang babantak dyan, puros dayo ra na may wala ka tricycle, ka motor, siyum kantoy bantak dalaba la dyan. Nakatakdari magkabit ng CCTV para makita ang mga responsable sa pagtatapon ng basura sa creek. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Ginaganap ngayon ang iba't ibang sporting event para sa Region 1 Athletic Association Meet sa Ilocos Norte. Narito ang report ni Gab De Luna.
Libo-libong delegado ng Region 1 Athletic Association meet ang nagtipon-tipon sa Ilocos Norte para magtagisan sa iba't ibang sporting event. May 14 na participating schools division sa buong rehiyon at tinatayang aabot sa 14,000 ang mga delegado. Kaya may mga emergency personnel sa loob ng venue, maging sa billeting area. Napaka-welcoming nila. Lahat ng mga request po namin ay binibigay po nila. So we are very, very thankful sa ating principal po at sa ating SDS. Friendly po sila at tahimik at kompleto ang facilities. Nagkaroon naman ng evacuation drill sa mga billeting school sa unang araw ng mga atleta sa lalawigan bilang bahagi ng pagtiyak ng kanilang kaligtasan. Maaga ring isinagawa ang solidarity meeting kasama ang iba't ibang opisyal, tournament manager at coaches. Sa Laoag City, nagkaroon ng ceremonial send-off ang PNP sa Ilocos Norte Police Provincial Office para sa security deployment ng mga kapulisan. Formal na nagbukas ang R1AA meet ngayong hapon at uumpisa ng paglalaro ng mga atleta bukas. Prior to our coming here in Ilocos Norte, nagkaroon kami ng pre-intensive training for almost 2 weeks. So we have different committees. As you can see, we are very, very well prepared in terms of our decoration, in terms of the sporting events. Ilan sa mga paglalabanan ng ball games, athletics, swimming, board games, wrestling at gymnastics. Magtatagal ang R1AA meet hanggang April 27. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Mga nakatatakam na putahing bangus tampok sa Bangusin Cookfest sa Dagupan City. Nakatutok doon live si Claire Laganilaw. Claire? Chris, iba't ibang putahe na sinangkapan ng bangus ang tampok dito sa Bangusin na highlight sa Bangus Festival 2024 dito sa Dagupan City. Magpapasiklaban at magpapagalingan sa pagluluto ang aabot sa 6 na participating schools kung saan ibibida nila ang iba't ibang Filipino-Asian cuisine o Asian cuisine with a Filipino twist. Layo ng aktibidad na ito na maipamalas ang sarap at linamnam ng bangus ng Dagupan City. Bukod dito, nagbabahagi naman ng kaalaman ang mga na-invite na chef o naimbitihang chef mula Boracay, Manila at Pampanga para sa cooking demo. Kaugnay nga sa selebrasyon na ito o aktibidad ay nakabantay din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mamonitor ang seguridad at kaligtasan ng mga nakikisaya sa selebrasyon. Bukod nga dito, maya-maya lang mga kapuso, sabay-sabay nalalantakan ng mga kapuso ang iba't ibang inihanda ng mga kalahok dito sa Bangusin na bahagi ng Bangus Festival 2024. At bukod sa mga kalahok at magpapagandahan din sila sa kanilang booth setup. Ang criteria for judging ay nakabase o nakabase sa execution, sa presentation of food presentation, sa lasa at creativity ng bawat participating schools. Ayun nga, Chris, ay maya-maya lang ay sabay-sabay nalalantakan ng mga kapuso ang mga inihanda ng bawat participating schools dito sa Bangusin. Kaya, at syempre, di rin tayo magpapahuli, ay titikman din natin maya-maya lang ang mga inihanda ng mga kalahok. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City. Happy Bangus Festival 2024 mga kapuso. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Claire Laganilaw. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa video, kita habang nasusunog ang St. Ferdinand Parish Church sa sentro poblasyon, Ilagan City, Isabela kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Ilagan City, 11:54 a.m. nang sumiglab ang sunog na ipinagbigay alam sa kanila ng concerned citizen. Ganap na 1:50 naman ng hapon nang ma-fire out ang sunog. Hindi pa alam ang danyos ng sunog pero totally damaged ang simbahan. Wala namang nasaktan sa sunog habang patuloy ang investigasyon ng BFP sa posibleng pinagmulan nito. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, April 23. Naritong report.
Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis bukas April 23. Nasa 90 centavos hanggang 1 peso at 10 centavos ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos naman ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Pero tataas naman ng 40 hanggang 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Pahirap na naman daw sa ilang motorista ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Nakakalungkot kasi ma'am, malit lang yung sahod namin dito, babawas pa yung gasolina. Kukunti na lang yung maiuwi namin sa pamilya namin. Wala akong magagawa kasi talagang yan ang dictate ng world market. Ayon sa DOE-OIMB, isa sa dahilan ng paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay ang umiiral na geopolitical conflict sa pagitan ng Israel at Iran. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, pamilya ng 2 OFW na tubong Pampanga at Cagayan na nasawi sa pagbaha sa Dubai duda sa totoong dahilan ng pagkamatay ng mga ito. May detalye si CJ Turida. Naglulugsa ang pamilya Gamboa mula sa barangay San Antonio, Bacolor, Pampanga dahil sa pagkamatay ng kanilang kaanak na si Jenny Gamboa. Isa si Jenny sa 3 OFW na namatay sa kasagsagan ng baha sa Dubai. Pero hindi raw kumbinsido ang pamilya ni Jenny sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Nasawi raw si Jenny matapos ma-suffocate sa loob ng sinakyan nilang shuttle service noong rumagasa ang baha sa Dubai. Yung driver at saka yung kasama niya, hindi malakas sila. Walang masa sa katawan nila. Paano nangyari yun? Ang iniisip namin, bakit yung 2 lalaki hindi sila na-suffocate sa loob ng van? Ba't yung 2 babae is-suffocated sila? Ganito rin ang sentimiento ng pamilya Ancheta sa barangay Masikal, Amulong, Cagayan. Kasama ni Gamboa ang kaanak nilang si Marjorie Ancheta na na-suffocate sa loob ng sasakyan. 1 taon nang nagtatrabaho sa isang paaralan sa Dubai ang 29 anyos na si Marjorie. Nakadagdasan na siyang umuwi sa Setyembre upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kambal. Ang una, sabi nila na kuryente. Tapos sabi naman ng asawa ko, kung nakuryente, lahat sila na nakasakay doon, lahat sila namatay. Kasi nasabi nila sa amin na may 2 nakasurvive, yung driver saka yung staff yata ng school. Nagipag-ugnay na raw ang OWA sa pamilya Ancheta at nagpaabot ng tulong. Pero panawagan ng pamilya sa pamahalaan. Sana po matulungan nila kami, hindi naman yung basta maliwanagan lang po yung talagang nangyari. Kasi yung iba-iba kasi yung naririnig na na-suffocate daw sila. Sana rin daw ay mapabilis ang pag-uwi sa mga labi ni Marjorie. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Patay ang 3 katao matapos mahulog ang sinasakyang SUV sa 100 metrong lalim na bangin sa Sitio Begis, Barangay Taloy Sur, Tuba, Benguet. Sa investigasyon ng PNP, patungong Baguio City ang sasakyan nang mabangga ang isang signage sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nawalan daw ng kontrol ang driver kaya diretso silang nahulog sa bangin. Kabilang sa mga nasawi ang magkakamag-anak na sina Jasper Marcuap, Rodolfo Marcuap at 10 taong gulang na bata. Pawang mga nakatira sa Candelaria, Quezon. Sugatan naman ng 3 iba pa nilang kaanak na agad dinala sa Baguio General Hospital and Medical Center. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente. Timbog sa drug buy-bust operation ng PNP, Anti-Illegal Drugs Enforcement Unit at PIDEA ang mag-live-in partner sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Kumpiskado sa 35 anyos na drug personality at kanyang kinakasama ang 4 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 35 grams at nagkakahalaga ng abot sa 235,000 pesos. Hinala ng PNP, ginagawang front ng sospek ang pamamasada ng tricycle para makapagbenta ng iligal na droga. Nasa kustodiya ngayon ng PNP ang mag-live-in partner na naharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act na walang piyansa. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang bagong Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Big Time Panalo. Mamimili o sari-sari store owners ang pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Over 8 million pesos ang ipamimigay o kabilang na rito ang 1 million pesos para sa mga lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw.
Isa rin na dapat abangan ay ang dance music video ng Network Promo kasama ang mga mahuhusay na athletes mula sa mga paaralan at universidad na miyembro ng NCAA. Ang official sending of entries ay magsisimula sa April 27 at magtatagal hanggang July 5, 2024. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsites ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Maha na sinangkapan ng kalabasa ating tikman sa report ni Gab de Luna. Masustansyang panghimagas ang ibinahagi ng Barangay Nutrition Scholar na si Reshalyn mula sa Barangay Sulbec, Pasukin, Ilocos Norte. Nadiskubre nito ang Maha with a twist. Ang main ingredient, kalabasa. Sa mga bata, ayaw nilang kumain ng gulay. Pero pag naihahalo sa mga iba't ibang mga kakanin o kaya mga ulam, pwede rin ihalo doon. Simple lang ang mga sangkap, kalabasa, cornstarch, asukal, gata ng niyog, mais, condensed milk, at latik. Painitin ang unang piga ng gata ng niyog. Habang hinihintay na kumulo ito, maaari ng pagsamasamahin ng iba pang sangkap. Ihalo ang cornstarch, asukal at condensed milk sa pangalawang piga ng gata ng niyog. Gawing puree ang kalabasa bago ito idagdag sa mixture. Ilagay ang mais at dagdagan ng mixture ng kaunting tubig. Pagkatapos haluin, maaari na itong idagdag sa kumukulong gata ng niyog. Kailangan lang daw ng mahabang pasensya dahil mano-mano itong hinahalo hanggang sa lumapot. Pagkatapos maluto, agad na ilagay sa bilao o container at palamigin. At pwede nang i-enjoy ang kalabasa maha. Sagana raw sa kalabasa ang barangay nila Reshalyn at nais nito na ibahagi sa mga feeding program lalo na sa mga bata sa kanilang lugar. Kasalukuyan na feeding tong mga nasa daycare ngayon. So siguro magluluto kami ng pangmasa then i-distribute namin sa mga bata sa barangay para matutun silang kumain ng gulay. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, isang low-pressure area ang minomonitor ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo at maliit din ang posibilidad na pumasok sa PAR. Pero yung trough o extension ng LPA umaabot sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasabay ng pag-iral niyan ang ridge ng high-pressure area at easterlies na magdadala pa rin ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, halos walang ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon maliban lang sa ilang bahagi ng Abra. May tsansa naman ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Isang saksak sa tiyan ang tinamo ng 37 anyos na lalaki sa barangay Apatot, San Esteban, Ilocos Sur matapos makaalitan ang kanyang kuya na 52 anyos. Sa investigasyon ng PNP, parehong nakainom ang magkapatid. Dumating daw sa bahay ang biktima at nakasagutan ang kanyang kapatid na nauwi sa suntukan at pananaksak. Naaresto ang sospek at na-recover ang ginamit na patalim. Nagpapagaling naman ang biktima na hindi na naghain ng kaso laban sa kanyang kapatid. Kuya niya na wag na daw sanang laging umuuwing lasing kasi nakakapuyat na rin daw po. Doon po nag-umpisa po ang alitan nila at sagutan nila hanggang kumantong na po sa pananaksak. Jillian Ward at iba pang cast ng Abot Kamay na Pangarap at Asawa ng Asawa Ko pinagkaguluhan sa selebrasyon ng Pistay Dayad sa Pangasinan. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Ang summer hit together with your favorite Kapuso stars sa ginanap na Kapuso Fiesta na bahagi ng Pistay Dayat 2024 sa Pangasinan.
Napuno ng saya at malakas na hiyawan ng Kapuso fans nang lumabas na at magpakilig ang Jimmy Sparkle artist na si Kelvin Miranda. Talagang mainit yung pagsalubong sa atin ng mga tao. Maraming salamat sa ating mga kapuso dahil patuloy ang inyong suporta sa aming mga kapuso. Nang harana sa mga Pangasinense ang cast ng Asawa ng Asawa Ko na sina Joem Bascon at Martin Del Rosario. First time ko dito actually. So sobrang saya ako sa pagtanggap ng ating mga kapuso. Grabe, sobrang nakakatuwa yung suporta ng mga Pangasinense. Kaya gusto namin batiin silang lahat na happy Pistay Diet sa kanilang lahat. Sobrang nag-enjoy kami. Much entertaining performance naman ang hatid ni Jasmine Curtis Smith sa kanyang Kapuso fans. Mapagyayabang natin dito talaga sa Pangasinan ay ang ating beach. Kami sa Bolinao, sorry, mas pinakamaganda na talaga yung sa Bolinao na beach eh. Wala na talagang tatalo sa amin sa Patar Beach. Mas pina-level up ang summer experience ng mga nakisaya sa pagdating ng cast ng Abot Kamay na Pangarap na sina Pinky Amador na naghatid ng song number. Nagpakilig naman sa mga kapuso sa pangaharana ni Jeff Moses. Nako, marami pa pong mangyayari. Meron tayong crossover ng Black Rider sa Abot Kamay na Pangarap. Anytime soon, gagraduate niyan si Regan and unti-unti niya nang maabot ang kanyang pangarap. At syempre ang nagpakumpleto sa gabi ay ang all-out performance at hot sizzling performance ng lead star ng Abot Kamay na Pangarap na si Jillian Ward. Na talaga namang inabangan ng mga kapusong Pangasinense. Thank you so much po sa lahat ng suporta, sa suporta po ninyo sa Abot Kamay na Pangarap, and God bless you all po. Thank you so much. Labis ang pasasalamat ng mga Kapuso stars sa mainit na pagtanggap at pagmamahal ng fans. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.